Sir, yung mga napakita ba namin sa'yo this afternoon, ano ba yan? Bago ba sa'yo yan? Dati mo pang alam? Yan yung tungkol kay Aisha. Anong masasabi mo doon, sir? Yang kay Aisha po, ano yan siya, dati ko na po alam yan. So, ano masasabi Tapos, mo? ang explain po ng mga ustads at saka mga alim sa sa Muslim. Papa. Ay ano po yan, yung parang hindi niyo kasi maintindihan yun sir kasi para ang tawag doon is wahi. Parang binaba galing sa langit po na binaba sa kay Muhammad. Parang hindi po si Muhammad yung nag-select diyan. Parang gano'n po. Sige. Sir, naiintindihan ko yan yung sinasabi mo na yan ang madalas na nagiging Brother James, no? Sasabihin nila, sabi kasi ni Allah, no? Kaya hindi natin pwedeng questionin si Allah. Diba? Kaya nga. Brother James, kwento mo nga yung 'di ba, yung kay Ainak, at saka yung mga ibang instances na Sige, sige. Yung female slave niya. Ipakita ko sa hadith. Sino po si Bro James? Nandito po ba? ito po si Answering Islam, yung nasa taas po. Okay. Nightmare of Islam. Parang siya bumasa Arabic na. Marunong po kayo magbasa ng Arabic. Medyo po. So ito yung hadith na sinasabi natin mga kapatid. Ang babaeng alipin ni Muhammad na kanyang binengbang, no? Hindi sumang-ayon ng dalawang asawa niya, si Hafsa at si Aisha. Pero dahil meron Diyos siya na nagtanggol sa kanya, hindi pwede yun gawin, okay lang yun. Kaya wala magawa yung dalawang asawa niya ngayon. Kasi nga, sinabi daw ng Allah daw, di ba? So dito tayo, no? Sa Sunan An-Nasai, Hadith 3959, Book 36, Hadith 21, no? Sa Arabic muna. Sige bro, bakibasa. Hindi ko po yung masyado. Hindi ko hindi po malinaw hindi makita na malinaw. Kayo na lang po. Ayan. Sige. Akhbarana Ibrahim Ibn Yunus Ibn Muhammad Haramiyun walaqabuhu qala hadatana Abu Qala hadatana Ahmadu Ibn Salam an Tabi an Anas an Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amtun yatawahu walam nazal bihi Aisyata wa Hafsa hata haramma ala nafsihi fa anzala lahu wa jala ya ayyuha nabi limma nahramu ma'ahadu lahu laka illa akhiri la ayati. Basahin natin sa English. It was narrated from Anas that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he had said that she was forbidden for him. Then Allah the Mighty and Sublime revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you until the end of the verse? Ito yung nasa chapter 66 verse 1 na inalaw yun. So ang nangyari, inulat ni Anas na kung saan si Muhammad ay mayroong isang babaeng alipin na kanyang binengbang at pinagbawal siya ni Aisha at Hafsa na pinagbawal sa kanya yon. Ngunit sinabi ng kanyang Diyos, okay lang yan, nireveal ko yan sa iyo, O Prophet. Bakit mo pinagbabawal sa sarili mo yung mga bagay na aking inalaw sa iyo? Nandoon pala yun. So ibig sabihin, Kuya Logic, may mga bagay na ginagawa siya na hindi sang-ayon yung kanyang dalawang asawa, no? Pero pinagtatanggol siya ng Diyos. Ang masaklap dito, nakipagbengbang siya sa slave na hindi naman niya asawa yung slave. Ngayon, kung asawa niya yun, meron bang asawa na slave? Aba, asawa niya ginawa niyang slave? Aba, pangit to. What say you? Di ba, para sa inyo, 4 na nga yung pwedeng asawahin. Pero bakit si Prophet Muhammad 11? Plus, meron pa siyang mga ganyan. May mga side, side bembang. Ikaw, maniniwala ka ba na gumawa ka na nga ng hindi okay sa mga mata ng mga asawa mo? Biglang okay pala kay Allah. Pwede ba yun? So, isip-isip din tayo, sir. Kuya Logic, dito pa nga
meron siyang mga kabit eh. So maliban sa kanyang asawa na 11, meron siyang yung slave nga kanina at meron ba siyang concubines? Kabit-kabit.